Wala ng oras para sa pag-aalinlangan. Agad na lumingon si Clay sa pinuno ng pangkat. Kailangan nating magmadali, aniya. Kapag nalaman ng mga bandido ang nangyari rito, magpapadala sila ng mas maraming tauhan. Hindi tayo makakatakas kung mangyayari iyon. Tinitigan siya ng lalaki, bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. Sino ba talaga ang hinahanap mo, bata? Ngunit hindi sumagot si Clay. Sa halip, bumaling siya sa kuta ng mga bandido, kung saan nagtatago ang tunay niyang pakay. Mula sa likod ng isang malaking bato, pinagmamasdan ni Clay at ng pinuno ng pangkat ang kuta ng mga bandido. Sa ibabaw ng kanyang ulo, si Vela, isang maliit ngunit matalinong nilalang, ay nakaupo, balisa at naguguluhan. Dito nakatira ang mga bandido. Tanong niya, nagtataka kung bakit tila wala ni isang nagbabantay. Ngumiti si Clay, may bahagyang pang-uuyam sa kanyang tinig. Wala silang utak, sagot niya. Walang nag-isip na manatili. Lahat sila ay lumaban at namatay. At dahil doon, pabor ito sa atin. Hindi maiwasang makaramdam ng kahihiyan ang pinuno ng pangkat, ngunit pinili niyang hindi ito ipakita. Ngunit hindi lahat ng bandido ay patay. Sa loob ng kuta, isang lalaki ang biglang nagising mula sa kanyang pagkakatulog. May narinig siyang ingay, hindi niya matukoy kung ano o sino, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanyang katawan. Hinanap niya ang pinagmulan ng tunog, ngunit bago pa siya makagalaw, napansin niyang may gumagapang sa kanyang paligid. Mula sa dilim, lumitaw ang mga makamandag na baging, mga nilikha mismo ni Clay. Sa isang iglap, pumulupot ang mga ito sa katawan ng mga bandido at walang awa silang piniga. Habang naglalakad pa sila ng kaunti, may narinig silang mahihinang sigaw, mga tinig na puno ng takot at paghihirap. Nang lumapit sila, natuklasan nilang naroon sila sa isang lugar ng pagkakabilanggo. Ang paligid ay puno ng malalalim na ungol at pagsusumamo. Lumipad si Vela patungo sa isang kahon at lumingon kay Clay. Maraming tao sa loob nito, aniya, ang tinig niya ay puno ng lungkot. Nang marinig ito ni Clay, lumapit siya kay Sam, ang pinuno ng pangkat. Maghihiwalay tayo, utos niya. Kailangan nating palayain ang mga bilanggo. Nanlaki ang mga mata ni Sam. Noon lamang niya napagtanto ang tunay na dahilan kung bakit naroon si Clay. Hindi siya pumunta roon para lamang lumaban, pumunta siya upang iligtas ang mga bihag. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Clay ang isang kahon at lumuhad sa harap ng mga natatakot na bilanggo. Huwag kayong matakot, aniya, ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Ako si Clay Dragonblood, at malaya na kayo. Sa kanyang mga salita, isang lalaki ang biglang napatingin sa kanya. Isang matandang bilanggo, na tila may naalala mula sa kanyang nakaraan, ang lumapit kay Clay. At nagpasalamat sa kanya, ngunit sinabi rin ito na kahit sila ay malaya na, wala naman silang mapupuntahan. Dagdag pa ng matanda na dahil sa mga natural na sakuna at patuloy na pagtaas ng buwis, napakahirap ng kanilang buhay. Mas mabuti pang manatili sila roon at hintayin na ibenta, dahil kahit paano ay magkakaroon sila ng kaunting tsansang mabuhay. Bilang tugon, sinabi ng bata na alam niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng mga bilanggo. Inanyayahan sila ni Clay na sumama sa kanya patungo sa kanyang sariling lupain. Nagulat ang matanda na may sarili palang lupain ang bata. Bilang tugon, malakas na sumigaw si Clay na hindi lang siya isang miyembro ng pamilya Dragonsblood kundi siya rin ang itinakdang hari, tagapamahala ng lalawigan ng Borek. Sinabi ng bata na sa kanyang nasasakupan, palalayain niya ang lahat ng bilanggo mula sa buwis at ipapakita sa kanila kung ano ang magandang buhay. Labis na natuwa ang mga bilanggo at sinabing kung totoo ang lahat ng sinabi ng bata, nais nilang sumunod sa kanya. Sinabi ni Clay na tinutupad ng pamilya Dragonsblood ang kanilang salita, ngunit ang tanging problema ay minamanmanan siya ngayon, kaya't kailangang makarating ang mga tao sa kanyang nasasakupan ng mag-isa. Itinuro ng bata ang kamalig at sinabing kunin ng mga dating bilanggo ang mga supply at pagkain ng mga bandido dahil sapat na ito para makarating sila ng ligtas. Agad na nagtakbuhan ang mga tao papunta sa kamalig at lubos na nagpasalamat sa bata. Sinabi rin nila na susundan nila siya kahit saan man. Lumapit si Sam sa binata at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Ipinaalala ng lalaki sa bata na gusto niyang kumita ng dagdag na pera, kaya bakit niya ibinigay ang lahat sa kanila. Sinabi ng bata na sa tingin niya, ito ay isang magandang pagkakataon upang mapalago ang kanyang kayamanan.
Sinabi ni Clay na ang lalawigan ng Borek ay may malawak na mga lupain at mayaman sa likas na yaman, ngunit kulang sa manggagawa, kaya ang tunay na kayamanan ay ang mga tao. Nagpatuloy sa pagsasalita ang bata at sinabing kung ang lahat ng taong iniligtas niya ay tapat na magtatrabaho sa kanyang lupain, sapat na ito upang gawing pinakamayamang lalawigan sa buong kontinente ang Borek sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos nito, sinabi ni Clay na babalik na siya kay Uncle Joe at dapat sundan ng lalaki ang mga tao. Sinabi rin ng bata na kung may hamarang sa kanila, gamitin na lang niya ito at iniabot sa kanya ang isa pang bote ng likido. Habang tumatakbo palayo, nagpaalam ang bata at sinabing umaasa siya sa kanya. Naisip ng lalaki na bagamat parang isang maliit na demonyo ang bata, taglay nito ang isang makapangyarihang aura. Matapang, matalino, at tuso siya. Naisip din niya na si Clay ay isang likas na pinuno at hindi siya nagsisisi na sumunod dito. Samantala, nakikipaglaban ang mga kabalyero sa mga bandido. Isang kabalyero ang lumapit kay Uncle Joe at sinabing hindi na nila kayang lumaban, sabay tanong kung kailan babalik ang young Master Clay. Sa sagot ni Joe, tinanong niya kung anong sagot ang inaasahan nito at sinabing kailangan lang nilang ipagpatuloy ang laban. Tinawag ni Joe ang buong hukbo at inutusan silang ipaglaban ang pangalan ng pamilya Dragon's Blood. Sa sandaling iyon, hinaypa ni Clay ang bato. Narinig ito ng kanyang hukbo, at natuwa silang bumalik na ang young master nila na si Clay. Sa parehong sandali, lumitaw ang isang mahiwagang bilog sa lupa kung saan nakatayo ang hukbo ng bata. Dahil dito, gumaling ang mga sugat ng mga mandirigma. Napagtanto ni Uncle Joe na ito ay isang ranggong siyam na mahika na tinatawag na Prism the Light. Nagulat siya dahil alam niyang dapat ay nakasiliw pa rin ang kapangyarihan ng kanilang young master kaya hindi niya maunawaan kung paano nagamit ng bata ang ganitong klaseng mahika. Ito ay labag sa anumang paliwanag, kaya siya ay natakot at nabahala. Nagpatuloy ang bata sa paghihip ng sungay, at mula rito ay lumabas ang mahiwagang enerhiya. Sumigaw si Uncle Joe sa kanyang hukbo na huwag sayangin ang pagsisikap ng kanilang young master Clay at dapat nilang sugpuin ang mga bandido. Iniutos niya sa mga kabalyero na lumaban, at sila ay sumugod sa pag-atake. Hindi maunawaan ng mga bandido kung ano ang nangyayari at kung bakit parang biglang tumindi ang lakas ng mga kabalyero at mas handa silang lumaban kaysa sa simula. Patuloy na hinaypa ni Clay ang tambuli. Nag-aalala si Vela at sinabi sa bata na hindi kayang tiisin ng kanyang katawan ang ganoong kalakas na daloy ng mahika. Kaunti pa, at magsisimula ng bumagsak ang kanyang katawan. Sinabi ng bata sa kanya na mayroon siyang makapangyarihang gamot mula sa lahi ng mga duwende, kaya't magpapatuloy siya dahil hindi maaaring mapigilan ang papuri ng liwanag sa ganitong sandali. Naalala ng lalaki ang kanyang nakaraang buhay. Noong nasa mundo ng mga mortal pa siya, mag-isa lamang siya at hindi natatakot sa kamatayan. Napagtanto ni Clay na hindi siya maaaring umatras ngayon, lalo na't maraming tao ang nakikipaglaban sa paligid niya. Uminom ang bata ng gamot kahit na nagsisimula ng bumagsak ang kanyang katawan. Sinabi ni Clay na matagal na niyang hindi nararamdaman ang ganitong sigla, at napagtanto niyang mas masaya palang pamunuan ang isang pangkat patungo sa tagumpay kaysa lumaban ng mag-isa. Makalipas ang isang oras, natalo ng mga kabalyero ang huling bandido. Sinabi ng isa sa mga tauhan ni Uncle Joe na napuksa na ang lahat ng bandido salamat sa makapangyarihang mahika mula sa kanilang young Master Clay, at walang nasawi mula sa kanilang panig. Sinabi ni Joe na napakaganda nito, at pupunta na siya upang iulat ito kay young Master Clay. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bata at sinabi na tapos na ang labanan. Dagdag pa niya, ang lahat ay nangyari ayon sa plano at talagang kamangha-mangha ito. Gayunpaman, napansin niyang may kakaiba sa bata nang lapitan niya ito. Bumagsak sa lupa ang young master, sinabi ng bata na masyadong mahina ang kanyang katawan at masyadong malakas ang selyong nagpahina sa kanya. Sinabi niya na kaunti pa, at baka tuluyan na siyang mamatay. Sinabi rin niyang sobrang pagod na siya at hindi na niya kayang kontrolin ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi pa siya tapos sa kanyang gustong gawin. Hindi alam ni Clay ang kanyang gagawin. Sa mga panahong iyon, nakaupo sina Zinnia at Pipi sa kampo sa Confen Gorge. Naiinip sila at hinihintay ang pagbabalik ni Clay dahil hindi nila alam kung ano na ang nangyayari sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Uncle Joe.
Bitbit niya ang katawan ng bata sa kanyang mga bisig at sumigaw kay binibining Zinnia na may nangyari at hiniling sa kanya na lumapit agad. Natakot ang dalaga at tinanong ang kanyang tiyuhin kung ano ang nangyari sa bata. Sa sagot ni Joe, sinabi niyang inambush sila at ginamit ni Young Master Clay ang sobrang dami ng mahika. Labis siyang nasaktan at sumigaw na mas mabuti pang siya na lang ang namatay kaysa sa batang Panginoon dahil naniniwala siyang kasalanan niya ang lahat. Sumigaw si Tipi sa lalaki at sinabihang itigil ang pag-iyak dahil natutulog lang ang bata. Tinanong niya kung hindi ba nito alam ang pagkakaiba ng natutulog at patay. Pagkatapos tinanong ni Joe kung gaano pa katagal matutulog ang bata. Bilang sagot, sinabi ni Pipi na ang katawan ng batang Panginoon ay sobrang pagod dahil sa labis na paggamit ng mahika, kaya mahirap sabihin kung kailan siya gising. Pero may magagawa ang oso. Kumuha si Pipi ng isang napakabahong amoy mula sa kanyang bibig at itinapat ito sa mukha ng bata. Nasenggot ito ni Clay at agad nagising. Labis na natuwa sina Zinnia at Uncle Joe na nagising na ang batang Ginoo. Lumapit si Clay kay Uncle Joe at sinabi na may ipapagawa siya sa kanya. Sinagot naman siya ng lalaki na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Makalipas ang ilang sandali, nagpa siya ang hukbo ng mga tulisan na salakayin ang hukbo ni Clay. Sinabi ng pinuno ng mga tulisan na maswerte silang nakaligtas sa sagupaan laban sa 20,000 tulisan mula sa kabundukan, ngunit sa susunod, hindi na nila kakampihan ng swerte. Wala silang natamong kahit anong pinsala, si Clay lang ang nasugatan, at wala silang kahit isang salamangkero sa kanilang pangkat. Tumakbo ang mga tulisan papunta sa hukbo ng Dragon's Blood at sinabing papatayin nila silang lahat, walang aititirang buhay. Bigla, isang sipol ang umalangaw-ngaw. Bumagsak ang nyebe mula sa mga bundok sa mga tulisan, kasabay ng pagbagsak ng mga troso. Gawa ito ng pangkat ni Sam. Sinabi ng lalaki na tama si Ginoong Clay, dahil may humahabol nga sa kanila at ngayon ay natabunan na sila ng nyebe. Sinabi ng pinuno ng mga tulisan na hindi sila mapipigilan ng ganitong uri ng pag-atake at wala ng oras upang makatakas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw si Zinnia at sinabi na binalak ito ng kanyang kapatid upang harangan ang lagusan sa bangin para sa kanilang kaginhawaan sa paggalaw, at sila mismo ang nahulog sa bitag. Sinabi rin ng kanyang kapatid na kung may makaligtas sa mga tulisan, iparating nila sa pamilyang Shiksing na sila na ang susunod. Napalibutan na ng nyebe ang mga tulisan sa magkabilang panig, kaya't tuluyan na silang natabunan. Sa sandaling iyon, tinanong ni Zinnia si Uncle Joe kung astig ba siya, dahil gusto niyang makita ng kanyang kapatid kung paano siya lumaban. Bilang sagot, sinabi ng lalaki na kamangha-mangha iyon, at kahit sa pinakamasamang panaginip ng pamilyang Shiksing, hindi nila inasahang may ganito silang makapangyarihang salamangkero sa kanilang grupo. Sinabi naman ng dalaga na mas astig ang kanyang kapatid dahil kaya nitong hulaan ang hinaharap at matatalo si Shiksing kahit sa isang panaginip lang. Sumang-ayon si Uncle Joe at sinabing tama siya, dahil hindi lang sila iniligtas ni Clay at tinapos ang banta, kundi naiharang din niya ang daan papunta sa bangin, ang tanging daan papunta sa lalawigan ng Borek. Kahit gaano karaming pangkat ang ipadala ng Shiksing, hindi nila matutugunan ang bilis nila. Makalipas ang ilang sandali, papalapit na ang hukbo ni Clay sa lalawigan ng Borek. Sinabi ni Sam na nasa harapan na nila ang hangganan ng lalawigan. Tinanong niya si Uncle Joe kung gising na ba si Young Master Clay o natutulog pa rin. Sumagot ang lalaki na labis na napagod ang Young Master dahil sa paggamit ng mahika. Sa mga oras na iyon, natutulog pa rin si Clay at nanaginip na nakikipaglaban kay Shiksing. Sinubukan siyang pakalmayan ng kanyang kapatid at sinabing nagkakaroon na naman siya ng mga kakaibang panaginip, kaya hindi niya napapansing labis na siyang gumagamit ng mahika. Biglang lumitaw mula sa lupa ang isang naglalagablab na sinag ng apoy. Hindi maunawaan ni Uncle Joe at Sam kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Uncle Joe na inaatake sila at inutusan ang buong hukbo na maghanda, dahil malapit na nilang malaman kung ano ang nagaganap. Sa harapan nila, nakita nila ang isang pinuno ng hukbo na tumatawa dahil inisip niyang napakaswerte nila na nakatagpo sila ng isang buong karabana sa panahon na kailangan nilang punan ang kanilang mga supply. Sinabi ng lalaki na ang pangalan niya ay Pero at siya ang may-ari ng bundok na ito, kaya kung ayaw nilang mamatay, dapat nilang ibigay ang lahat ng kanilang supply. Ang lalaki ay nakasakay sa isang mabangis na hayop, isang mahiwagang nilalang ng ika-6 na antas.
Bilang tugon dito, sinabi ni Tio Joe na dapat mag-ingat ang lalaki sa kanyang mga salita dahil nangangahas siyang sabihin siya ang may-ari ng mga lupain na ito. Sinabi ng lalaki na kung talagang gusto niya ang mga supply, dapat muna silang maglaban. Pareho silang nagsimulang umatake sa isa't isa. Sinabi ni Pero na hindi naman talaga siya interesado sa pakikipaglaban sa matatanda, pero mukhang malakas si Tio Joe. Nagalit ang lalaki nang tawagin siyang matanda at sinimulang atakihin ang kalaban ng may bagong sigla. Napansin ng lalaki na pamilyar sa kanya ang mga teknik ng kalaban at pakiramdam niya ay nakilala na niya ito noon, pero bago niya ito alamin, nagpa siya muna siyang hulihin ito. Malakas na sumugod ang lalaki. Tinanong ng mga tauhan ng kalaban ang kanilang pinuno kung ayos lang siya. Bilang sagot, sinabi ng lalaki na hindi iyon mahalaga at kailangan lang kunin ng kanyang mga tauhan ang mga supply, at iwanan sa kanya ang laban. Ang mga lalaki ay sumugod para ipagtanggol ang kanilang angkan. Bilang tugon, tinanong sila ni Sam kung sino sa tingin nila sila. Sa sandaling iyon, lumaki ang katawan ng pinuno ng grupo. Sinabi niya kay Tio Joe na matagal na mula nang may nakapilit sa kanya na lumaban ng buong lakas. Napansin ng lalaki na nagagalit na si Berserk. Pagkatapos nito, inatake niya si Joe. Sinabi ng mga tauhan ng gang na tapos na ang buong hukbo dahil walang makakatalo sa kanilang pinuno kapag nasa ganoong estado ito. Hindi maintindihan ng mga kabalyero kung saan nanggaling ang Berserker sa gitna ng ilang, pero sa anumang kaso, nangako silang ipagtanggol si Young Master Clay. Sa mga oras na ito, umiiyak si Zinnia. Sinabi niya sa kanyang kapatid na matatalo na sila at nakiusap na magising na ito kaagad dahil takot na takot siya. Kinuha ni Clay ang kamay ng kanyang kapatid na babae at tinanong kung sino ang nang-ahas magpaiyak sa kanyang mahal na kapatid. Natuwa ang dalaga na nagising ang kanyang kapatid. Sinabi ni Pero na kahit na matagal gumaling mula sa pagkabaliw, sulit pa rin ang dami ng supply na ito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Clay. Hinarap niya ang pinuno ng grupo, tinawag itong matanda, at tinanong kung natatakot itong matuyo. Sinabi rin niya na dapat mag-ingat ang mga mandirigma sa maulan na panahon. Nagdesisyon si Clay na palamigan ang Berserker at nagtutok ng malaking bugzo ng tubig dito. Hindi maintindihan ng Berserker kung saan nanggaling ang batang ito at inisip niyang hindi siya mapipigilan ng simpleng mahika ng tubig. Gayunpaman, biglang napagtanto ng lalaki na hindi ito basta tubig, sinisip sa nito ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Clay na ito ay mga espiritu ng tubig mula sa angkan ng mga duwende, at nabubuhay sila sa galit. Kinuha ng batang lalaki ang ilan upang palakasin ang kanyang mga scrolls at noon ay dumating ang isang berserker. Nagsimulang sumigaw ang lalaki, ngunit bilang tugon, sinabi ni Clay na mag-relax lang siya dahil hindi nila siya papatayin. Gayunpaman, sapat na ito upang pigilan ang berserker. Pagkatapos noon, nilikha ng bata ang kanyang mga baging, at nahuli nila ang lahat ng mga bandido. Gayunpaman, napansin ni Clay na may sakit si Uncle Joe. Kaya iniutos ng bata sa hukbo ng pamilya Dragon's Blood na sumugod palabas sa pagkakaikutan at tumungo sa lalawigan ng Borek. Makalipas ang ilang sandali, nagtagumpay ang hukbo ng Dragon Blood family at nagpatuloy papunta sa lalawigan. Samantala, sinubukan ng mga kasapi ng gang na palayain ang kanilang pinuno, ngunit napagtanto nilang wala na silang magagawa dahil nasa gitna sila ng ilang, at magiging mahirap para sa kanila ang makaraos ng walang supply. Bilang tugon dito, sinabi ng Berserker na magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong makabawi at makipaglaban sa hukbo sa Borek. Inisip ng lalaki na kung hindi siya nagkamali ng dinig tungkol sa sinabi ng batang iyon tungkol sa pamilya Dragon's Blood, napagtanto ng Berserker na hindi lang ito isang karaniwang karaban. Sa palagay ng Berserker, hindi kapanipaniwala na sila ay tunay na mula sa pamilya Dragon Blood. Gayunpaman, kung totoo man, maaari silang mapahamak kapag pumasok sila sa lungsod. Kaya napagdesisyonan nilang magpadala ng isang tao upang alamin ang lahat ng impormasyon. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang tao sa isang ginoo sa lungsod at sinabi na ang bagong may-ari ng mga lupain ng lalawigan ng Borek, si Clay Dragon Blood ay dumating na. Tinanong ng lalaki ang kanyang Panginoon kung dapat nila itong salubungin. Lumingon ang lalaki at sinabing dahil hindi siya napatay sa daan, dapat nilang tanggapin ang kanilang bagong Panginoon. Ang lalaking ito ay ang taga-singil ng buwis ng estado sa lalawigan ng Borek.
Ibinuhos ni Clay ang laman ng isang bote sa bibig ni Uncle Joe. Pagkatapos noon, hiniling niya sa kanyang kapatid na ipamahagi ang mga bote sa lahat ng sundalo. Tinupad ni Zinnia ang kahilingan ng kanyang kapatid. Matapos bigyan ni Clay ng gamot si Joe, nagsimula siyang gumaling at nagising. Biglang bumangon ang lalaki at nakita niya na nasa tabi niya ang kanyang young master. Tinanong niya ang young master kung kailan siya nagising at sinabi na nakipaglaban siya sa isang berserker. Bilang tugon, nagsimulang sumigaw si Sam at sinabing maganda ang tanong ni Joe dahil kung hindi nagising sa tamang oras si Ginoong Clay, siguradong napahamak na silang lahat. Sumagot si Joe na hindi yun kasalanan niya dahil hindi lang talaga niya nagampanan ang kanyang tungkulin. Sinabi ng young master na ang kanilang kalaban ay anak ng isang master ng espada at may kasamang mahiwagang halimaw na may antas na 6, kaya napakahirap talunin. Bago umalis, sinabi ni Lolo kay Clay ang tungkol sa kanyang matandang kaaway, isang master ng espada na nagngangalang Carlo, na maaaring nasa lalawigan ng Borek. Kahit hindi nakita ng bata mismo si Carlo, nakita niya ang estilo ng pakikipaglaban ng berserker at nakagawa ng ilang conclusion. Bilang tugon, sinabi ni Uncle Joe na tama ang young master, ang tulisan ay talagang isang inapo niya. Sinabi ng lalaki na ilang taon na ang nakalipas, sa ngalan ng simbahan, kinilala ni Arsobispo Shisen si Carlo at ang kanyang pamilya bilang mga erehe, na sinundan ng isang kautusan para sa kanilang pagpapatalsik. Sinabi ng Arsobispo sa kanila na sila ay maruruming mapanglapastangan, at inalis sa kanila ang pagkakataon at karapatang matawag na mga kabalyero, at hindi na sila kailanman makakapasok sa lupain ito. Pagbalik ni General Reno, umalis na sila sa Stormwind at hanggang kamakailan ay walang balita tungkol sa kanila. Gayunpaman, hindi maintindihan ng mga lalaki kung bakit napili ng mga inapo ni Carlos na maging mga bandido. Dahil sila ay mga berserker, kahit pa sila ay itinaboy mula sa lungsod, bakit hindi na lang sila humingi ng kanlungan sa mga duwende o duwende? Bilang tugon dito, sinabi ni Sam na sang-ayon siya kay Joe dahil maaari naman silang lumapit at magtanong. Gayunpaman, sinabi ni Clay na hanggat hindi pa nila nauunawaan ang sitwasyon, hindi sila maaaring kumilos ng pabigla-bigla dahil maaari itong magkaroon ng negatibong epekto sa pamilya Carlo, na marahil ay may dahilan sa kanilang kilos. At dahil may mga kahalili rito, hindi maaaring maging ganoon lang kasimple ang lahat. Sigurado ang bata na maraming tao mula sa pamilya Shixing sa lugar na ito, ngunit una, kailangan niyang ayusin ang mga panloob na problema.